ginisang palaya. So ayan, nahati-hati ko na. Hindi ko siya parita so katanggal din natin ang gitna na yan. Okay, let's go. So ayan, natanggal na natin yung mga nasa gitna niya. So ngayon, ang gawin naman natin sa kanya, i-chop-chop natin. Let's go. So ayan na nagayat-gayat na natin siya. So ngayon, ang gagawin natin sa kanya is huhugasan natin siya. So paghugasan natin siya, kailangan i-smash ano ba tawag yan? Mish-mish? Smash-mash? Oh, yun na yun. Dami yung alam. So ayan dahil hugasan natin siya, kailangan natin siyang ibabad sa asin na may warm water. Kasi nga, para hindi siya mawala. So, hindi. Mahirap ang voiceover. So yun para hindi siya pumait masyado. Mag-lessen yung pagkapait niyan. Lagyan ko siya ng salt. And let's put some water. And then let's add some hot water. So, dyan ko siya nilagay sa kawali kasi nga, maliit na malagayan namin. So, kailangan kasing mag-soak talaga itong ang palaya sa warm water with salt. Okay, so ibaba natin siya in 30 minutes. So, ayan, also in 30 minutes, eto nababalawan na natin siya ulit. Yes, so, balawan ulit natin siya. Tapos habang binabalawan natin siya, kailangan pinipigan natin siya hanggang mawala yung pagkapait-pait niya. Hindi totally mawala. Yung paulit-ulit tayo, hindi siya mawawala. Magle-lessen ng talaga siya kasi ang palaya pa rin siya, papait pa rin talaga siya. So ito na mapainit na tayo ng kanwali. Ano ba? Kawali guys, and then maglulira tayo ng mantika. Okay? So ayan hindi natin kailangan damihan yung mantika guys. Nakakaluto na yung mantika na yan. Okay na yan. Push na yan. Then after lang minutes, maggisa na tayo ng sibuyas. So syempre para hindi na kayo mag-away kung sinong unahin, ilagay na rin natin agad itong bawang na ito. So ngayon igisa-gisa natin siya hanggang mag-golden brown itong bawang na to. And then ilagay na natin ang ating ampalaya. Ayan, pagkalagay ng ating ampalaya, lagyan na halu-haluin para natin muna siya. Ayan, pagkaroon natin, lagyan natin ng salt and pepper, a little bit salt only, okay? And then, put a lot of pepper. Misakan marang paninta. By the way, baka nagtataka kayo kasi walang kamatis. So yun nga, nakalimutan ko bumili ng kamatis pero okay na yan. So ayan, mekos-mekos nyo lang siya. Always yan. Siyempre, dapat mekos-mekos. Di pagka mekos-mekos, no? Hayaan na natin siya. So habang hinahayaan na natin siya, magbatik na tayo ng itlog. So tatlong itlog ang gagamitin natin, no? Since marami-rami itong ating ampalaya, so baka naman, anong baka basta yan, batikin na natin siya. Let's go. So, balikan na natin ang luto natin at ilagay na natin ang itlog. Ayan, okay? Sarap-sarap. Ay. Tapos, syempre, mekos-mekos na natin yan siya. Ayan, mekos-mekos niyo lang. Paulit-ulit. Okay, so dahil may favorite ako nilalagay dyan, nilalagyan ko yan guys ng patis. Masarap guys, may patis. Unti lang, masyadong alatan. Magkasarap tayo sa bato diyan. Okay, din mekos-mekos yan ni Juliet hanggang maluto siya, okay? Lakasan nyo na rin yung apoy, okay? Para mas bilis maluto at saka hindi na kailangan na hindi siya malasog. Alam niyo yun? Parang fresh pa rin yung ampalaya ganun pagkafainin nyo. So ayan, pwede nyo na siyang kainin. Huwag na masyadong maarte. So, nagastos ko dyan is nasa 86 pesos, 665 yung ampalaya at mayroon tayong 21 pesos na egg since tatlo lang at small egg lang kinamit natin. So ayun na. So hindi ko sinama sa costing ko ang sibuyas, bawang, tsaka pantika. Okay, kasi meron naman akong stock dito sa bahay. So ayun lang, bye. Happy eating mo mga chup-chup mo.